personally, I'm trying to question why, apart from all of these things happening, while nagkaroon nga po in recently yung flare ng Chinese government in the West Philippine Sea, she remains to be silent about it, no? Kasi ang palagay ko po sa aking pananaw is she's the second official, highest official, public official in the land, next to the president, and her position on this is very important. No, whether she really condemns the aggression that is happening over West Philippine Sea, or whether her silence would be, will be treated as as apathy, no? Yun nga parang nakakabingi yung katahimikan, sabi nga nila. Pero maikli lang siguro yung masasabi ko kasi wala naman pong statement ang ating Vice President regarding the West Philippine Sea. Siguro, siyempre, lahat naman tayo dito, mahal natin ang Pilipinas, diba? So dapat Pilipino ang kampihan nila. Dapat Pilipino ang kampihan nila, hindi sana Pilipino ang kakampihan nila. Dapat pro-Pinas tayo. So, yun lang talaga ang kaya kong sabihin sa issue na yun. Her silence is deafening. Hindi, in English ko lang yung sinabi niyang una. Yes, sir. Anyway, of course, we are free to criticize the actions of the government, And being a public officials, lagi tayong krini-criticize, no? And we are very open to that. Pero kung pag-uusapan natin ay soberanya na ng ating bansa, hindi po dapat natin ine-expect na dapat maglabas man lang siya ng kanyang pahayag, suporta, laban po sa China. At dapat magiging pro-Pinas dapat ang magiging pahayag niya. Pero for the longest time, na naging Vice Presidente po siya noong July 1, 2022 hanggang ngayon, may narinig na po ba kayo na pahayag galing po sa ating Vice Presidente laban po sa China? Ang sagot po, wala.